mo ay maging malakasan ng mga usapas kami, maging katatapan ng at kasunod namin ng iyong katiran at kalooban sa aming mga buhay. Sa ilangan namin yung pinagawa ito sa itola, ilas na ikaw na Spirit, ilas na ikaw na Lord. Kaya mga Presidente na kayo ng katibayan na namin mga paglingkod, lahat ng makalulang palataya, gagawin po namin kayo Diyos, upang maging nalaman namin bilang ng anak, at sa iyong kanilang pangalan. Ikaw po Diyos, ang aming kilala, ikaw po Diyos, ang aming nakikita, sa mga nakikita, nagyaya kayo sa aming mga buhay, sa lahat at tunay na lamang kami ito. Ama namin Diyos, salamat po sa katakapan ito na ibibigay sa amin. Truly, you deserve all our praise and you deserve all our worship. Dalangin po namin kayo, Diyos, na mamuna ka sa aming mga buhay. Kasi lamang namin ipinagkakatiwala ang oras ng maging pakikinig. Naway tunay na ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang siyang marusap sa iyong mga anak. Sa pamamagitan ng ibadah ng Espiritu Santo, lumago ang aming pananampalataya at lahat ng aming mga paglilingkod at tunay na maging karapat-dapat kami, Panginoon Diyos, sa iyong harapan. Father God, bless mo ang Panginoon ng bawat sa Diyos amin. Buksan mo kami mga puso at ang aming mga kaisipan na malaya namin mamunawaan ang lahat ng mga salitang iyahayag mo sa aming kalagitnaan. Panginoon Diyos, inaangkin namin ang katalungayan, inaasahan mo namin naman na malaya ang mag-uusap sa buhay ng bawat sa Diyos amin. Tagalin mo mga hadlang at sangkapas sa aming pakikinig sa oras ito, sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Lord, ikinas mo rin mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kanilang mga ipagpapantog para sa iyong gawain. Kaya man ibalibritos na nila na nagumabal ang pagpapala, Panginoon Diyos, at lahat ng kanyang mga pangailangan ay katugunan. Salamat po aming Diyos. Binabalik namin sa iyong papuri, pagsamba at ang aming paglalaki. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Pagkapahat ko natin ang ating pagsasabi. Ito ang pagsasabi. Mateo, Kabanatang 28. Chapter 28, 16 to 20. 6 hanggang 20. Mateo 28, 16 hanggang 20. Sabay-sabay po tayo. Datapot at si Parpon ang naging isang kalagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. At ang siya ay kanilang makita ay kanilang sinubasiya, datapat ang ilan ay nakakaalinlangan. At lumapit sa Jesus sa kanila, sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay niya sa akin. Dahil dito, magsiyakan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na itinuro ninyo sa kanila ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasayin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. This is the Great Commission of Jesus Christ. Ito po yung malaking komisyon na ibinigay ng Jesus. At Jesus graduation from this, he left service in Galilee Mountain. Matapos po mabuhay na mabuhay ang ating Panginoon Jesus, ay tinatag po niya ang kanyang mga alagad sa bundok ng Galilea. And then listen to his disciples, all authority is given to me in heaven and on us. And behold, therefore, make disciples, ordinations, baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Sinabi niya nga po sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay niya sa akin, kaya naman magsiyaan kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. And the verse 20 said, you are teaching them to observe all things that I have commanded you. At pagdating sa 20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Not only 11 disciples, Jesus Christ said to us, this Great Commission. At naniniwala tayo hindi naman ito para sa malaking anak isang alaga, kundi maging sa atin na ibigay ang utos. That's why we have to go and preach the gospel and we give to them baptizing and teaching them the word of Jesus Kaya Christ. nagdahilan kung bakit kailangan din natin umayo at umaral at patuloy mag-bautismo sa pamagitan ng si Kristo. And young man, what is hope? What is desires? What's your mind? Kayo mga kabataan, asan ninyo
nasaan ang inyong mga pananalig at ano ang inyong dinanasan. Yeah, even though others, you can go, not like mountain or other nations. You can go to Paranaque, Cavite, Batangas. You can discuss them. Kayo rin naman na mayroong mga edad na, pwede rin kayo mangaral ng salita ng Diyos ng Mayo, hindi lamang po sa mga kabundukan, hindi katulad dito ng Cavite, Laguna, Batangas. Yeah, that's why during our seminar in Karangan, I said to our friend church pastors, it's my hope. All our members come from over to province and church planting. Yan ang dahilan kung bakit sa muling pag-aaral ng mga manggagawa doon sa Karangan, sinabi ko na darating ang araw na maaaring bumalik sa kanya-kanyang probinsya ang mga manggagawa at doon mangaral ng salita ng Diyos. Just like that over to province, but look at this gospel in your place, also near your place. Maaari nga po na sa kasalukuyan hindi pa kayo babalik sa inyong kanya-kanyang probinsya, pero pwede pa rin kayo mangaral sa inyong mga lugar kung saan kayo nakatira. I'm 6 years old. In Korea, in my age, almost constantly retire and take rest. Sa ngayon ako ay nasa 60 taong gulang na. Sa Korea, ganito klaseng edad ay nagre-retiro na at nagpapahinga. But according to this youth commission, Great Commission, I want to start again with the gospel to the different places. Pero sa mula sa utos ni Koy, ang muling naramdaman ko na kailangan kong mangaral pa ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Yeah, because when this gospel, it's Jesus that promised, I am giving you always, even to the end of the age. As itinangako ng ating Panginoon na kapag tayo nangaral ng salita ng Diyos, ay sinabi niya, ako isasayin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. When we preach the gospel, Jesus Christ is with us always. Ibig sabihin sa ating pangangaral ay lagi natin kasama ang ating Panginoon. Especially when we go to different place, different nation, preach the gospel, stronger Jesus Christ want to walk with us. Lalo na po kung tayo pinangaral sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, lagi po tayo sasamahan ng ating Panginoon sa Kristo. Also on September and also last week, I went to Quezon Province and Aurora Province. Noong Setyembre nga po at isang linggo, ako ay nakapunta sa Quirino at sa Aurora Province. Last September, I went to China Aurora, housekeeping for the pastoral. Noong Setyembre nga po ay nakapunta ko sa Aurora kung pakipagtayo ng natitirhan ng ating pastoral na si Pastor Lorda. At that time, I went to Aurora with Pastor Asel, Oliver, also brother Jacob to visit. At kasama ko doon sina Pastor Arcel at Pastor Oliver at isang kabataan para magtayo ng bahay. But at that time, I went to Aurora different way from Quezon Province to Aurora. Pero nung kami paparoon, ang aming dinaanan ay kakaiba sapagkat mula sa Quirino ay umikot kami papunta Aurora. When we visit to Aurora Province, I saw the black people. Their name is Aita Travis on the road. At mula doon sa mga daanan namin papunta Aurora, ay nakakita ko ng mga alta na tinatawag o yung mga Aita na tribo. On just passing, not many passing, I saw some black people, their face, but their face always in my heart. At sa amin na akong pagdaan ko, na makita ko yung mga itim na mga taong yun ay hindi ko na nakalimutan yung kanilang mga mukha mula sa aking puso. That's why those days at the worship service, again, I went to Nagtay, Quirino, and Aurora Province. Yan ang dahilan kung bakit pagkatapos po ng ating pananawang sa Tuklan, ako umalis at umikot muli ako mula Quirino papunta Aurora. Because it has really, I will preach the gospel to the Aita Province. Sapagat kung din talaga ng Panginoon dahil sa kumangaral na salita ng Diyos sa mga Aita. Especially has really, I want to go to mountain, this gospel. At kung ng Panginoon, ako kayo makapunta doon sa mga kabundukan para makakapunta sa Panginoon. Aita Province, they said, almost Aita people, they already came down from mountain and stayed near cities.
Pero sinabi mismo ng mga Aita na halos karamihan ng mga Aita na nasa kabundukan ay nagsipagbaba na at ngayon ay naninirahan sa malapit sa syudad. That's why it has been much better. We try to visit there in this castle. At kung loloobin ng Panginoon, maaari tayong mga bisita doon at upang makapangaral ng salita ng Okay, Diyos. I'll show you some. At meron po tayong mga ilang links para makita po ninyo. First, I want to show you Pastor Roeda, former house and new house. Ang una niyo makikita ay ang dating bahay ni Pastor Aloyda at ang naging bahay ngayon ni Pastor Aloyda. Last September, we went to Aurora Province, Pastor Roeda house, here Pastor Roeda house, video support. At ito po ay nangyari noong Setyembre sa pamamagitan po ng inyong suporta. They want to receive, but just formal. First, Yan po yung dating bahay ni Pastor Aloyda. okay, next. No, number 2. Yeah, already Pastor Roeda, their family stay in new house. Sa kasalukuyan po, si Pastor Aloyda ay nakatira na po doon sa kanilang bagong tinitirhan. Mapa na yan, sister. And number 2, yeah. When I check the tribes, they have all language. Mga kukuy na paroon sa mga Aita ay meron silang sariling pananalita. But today they can speak Tagalog, also Ilocano, Ifugao, also they have all language. Pero sa kasalukuyan, ang mga Aita na ito ay maaaring may kakayanan sila magsalita ng Tagalog, Ilocano, at salitang Ifugao, at yung kanilang sariling dialect. Yeah, that's why there's no problem. You visit there and it's a hospital. Kaya po walang magiging problema kung kayo bibisita sa kanila at kayo po mga ng salita ng Diyos. When I check the Google, almost 40 to 50,000 ITAS people stay in Telenor, Aurora Province, also some Pampanga. At ayon sa Google po ay halos 40,000 hanggang 50,000 po na mga Aita ang naninirahan sa Aurora at Quirino province. But thanks God, because today, almost place of the Aita, yes, church. Pero salamat sa Diyos, sapagkat halos karamihan po ng mga lugar na kung saan tinitirahan ng mga Aita ay meron na po mga church. Some church pastor is Filipino, also some church pastor is Aita. Ang iba pong mga iglesia po na naroon ay may mga pastor na Ita at yung iba naman po ay mga normal na tribe. Yeah, but usually, almost Aita people, they want to attend the Aita church. Pastor, who's the pastor? Aita. Pero karamihan po ng mga Aita ay mas gusto nilang dumalo kapag Ita rin ang nangangarap, pastor. Like I said, last Monday, I went to Hinaki of the Aurora. Nung Lunes na po ay nakaroon ako sa Tinapigi. Ito po yung parte ng Aurora Province. The last barangay of the Aurora. Ito po yung pinakahuling bayan ng Aurora. Because there's so many Aitas house who came down from the mountain. At wala sa pakamundukan ay marami na pong bahay na naninirahan po sa syudad na sa bayan na yung mga Aita. Yeah, because Philippine government, they just give houses and then ask people to stay. Sa kasalukuyan po, mismo ang gobyerno natin ay nagpasya na magtayo po ng mga bahay po nila doon sa malapit sa bayan. Kaya naman, hinihiling po sila ng mga Ita na bumaba at manirahan doon. The problem is that you should get no job. Because they are saying just
province. Pero ang problema nga po ay halos sa kanila ay wala pong nagiging trabaho sapagkat hindi man po sila sanay sa ganung pamumuhay sa mga probinsya. That's why when I became really, I feel really sorry minded. Yan ang dahilan kung bakit na makilala ko sila ay nalungkot ako para po sa kanila. Because when I visit the Tirapani, Aurora province, I have a house. Usually, I feel there no food. Sapagkat ako po ay pumasyal sa tinatigi sa mga bahay ng mga Aita, naramdaman ko na hindi gano'n sapat ang kanilang kinakain. That's why even though they are open to their house, but they are not really welcome. Because they do not serve to them in their house. Kaya naman kahit na nagkakaroon sila ng bisita, katulad ng kanilang mga kamag-anak, hindi po nila masyadong pong natatanggap sapagkat wala naman po silang mayahain na pagkain para dito. Also, the Laktan, the 10th Laktan on the road, Aita people, they have no food. At wala din sa lugar kung saan mga dinaanan namin, ang mga Aitas doon ay halos walang kinakain. They say sometimes they can eat, but sometimes no food. At habang ikaw nila na minsan meron naman silang kinakain, minsan wala. Because it's very hard to find a job. Sapagkat mahirap po sa kanila na maghanap ng trabaho na bagay sa kanila. One day, they get here. Last Thursday afternoon, when I visit the Laktan Terminal, I Ito place. po yung lugar kung saan binisita ko o sa Quirino province. When I visit there, I give to them some snacks from my car. At mula doon sa pagkain na nasa aking sasakyan, ay binigyan ko sila. And then I asked them, how many families here? They said, almost 40 families. At tinanong ko sa kanila kung ilang pamilya ang naninirahan doon at nabanggit nila nga po na 40 pamilya ang naninirahan. Yeah, but we other places of their house, almost 150 families. Pero mula po doon sa kanilang lugar, ay meron din pa rin naninirahan na 150 pamilya. And then usually they are selling orchids from the mountain, and then some medicine kahoy, medicine tea, and then some like this, kamote kahoy. At ang halos ay nakakakitaan ng mga ito ay nagtitinda sila ng mga orchids na mga halaman at mga halamang gamot na galing sa bundok. But really they are good because they are not asking to me or others some help. Ang nakakatuwa lamang sa mga kita na ito ay hindi po sila namamalimos. Yeah, because usually the poor part in the Philippines, they are asking money, but they are not asking anything. Sapagkat alam naman natin na karamihan dito sa Pilipinas, kapag mahirap ang kalagayan, ay natututo silang mamalimos. Yeah. This all over the world, diba? All over the world. Makikita niyo po at mapapasin natin, nakikita niyo po ba yan? Na medyo nasa kalsada sila, malapit sila Yes, sa today, many Sanatiago passing from Santiago to Tinatawa Beach. At yan po yung lugar na kung saan mula sa Santiago, papuntang sa Tinatawang Beach po. Yan po yung kalsada. Yeah, that's why they try to sell in some orchids and then some fruits. Kaya ang ginagawa ko ng mga kita dito ay nagtitinda po sila ng mga halamang orchids at mga halamang bako. Usually, but they have no food. They have food, eat, but no food, nothing. Kaya kung meron po silang pagkain, pwede silang makakain. Pero kung wala po silang kain. I stay there overnight, sleep in the car. Isang gabi po ako na nakatulog dyan at natulog ako sa sasakyan. And then in the evening, we cook brown rice. It's from me, and then together. At kinain po namin yung brown rice na nabili ko at kasama ko sila kumain. But they have no ulam, that's why I gave to them kimchi. At ang problema nga po ay wala silang ulam, kaya ang inulam namin ay kimchi. Best kimchi, brown rice, Ayan po yung kinakain brown rice, brown rice kimchi. at kimchi. There's no electricity, and then they have no cell phones. Dahil po wala akong kuryente doon, wala rin po silang cellphone.
That is the next day morning. Ito po yung kinabukasan ng umaga. And next day in the morning, we also cook again the brown rice. At muli po kami nagluto ng brown rice dyan. But I think they really built their own happiness. Nakita ko rin kung gano'n na kamahal ang kanyang mga pamilya. Yeah, because I asked them, why you gonna try to stay in city to work? But they said, you cannot separate stay in the family. At sinabi ko nga po sa kanila na bakit hindi nila kayo manirahan sa mga bayan upang doon kayo makapaghanap buhay. Sinabi nila hindi kami pwede mag-iwahiwala rin. The old brother said, his grandson, two grandsons, grandson. Ito po yung isa sa mga kita na medyo hawak na ako. And then the small grandson's name is Eliza. At ang pangalan po ng kanyang ako ay Elisha. Yeah. His name is from the Bible, that means they are believers. Kung titignan po natin na maging pangalan ay galing sa Biblia, maaaring sila talaga pananampalataya. There is no group, yellow, only just pant or ribbon. At sa kanila po mga bubong ay hindi kunyari sa yelo, kundi kubon at minsan ay tent lang. But there's a kind of, they don't know what but they need to do a complete house. Hindi lang nila alam kung ganyan sila nilipat yung sa kanilang pinagawang bato na bahay. Okay, other ones. This in the morning, there's water, and then I wash my hair and then face. Yan po yung tubig na dumadami sa kanila. Diyan din po ako nagtinapos. They really good therapy. Mababait po sila. Now some passengers stop car and then just they will take picture with the other people that they go back to homes. Ang ginagawa po ng mga minsan na dumadaan ng sasakyan ay nagpapalitrato sila kasama ng mga pamilya na naalis na. Okay, this is next in the morning. Ito na ba yung sinabukasan ulit ng umaga? Yeah, this picture is Pinaki in Aurora. Dito naman po yung lugar na dinapigi sa Aurora. Many houses, many other people. At ito po yung parang pabahay ng mga tita. Also, I went today with 5 Alpha men from the Ragdan Medina. At kasama ko po yung mga limang Aita po galing sa Quirino province ng And then now we try to visit one men's relative's house, Mamang house. At yan po yung oras na kung saan isang kamag-anak na kasama ko na galing sa Quirino ay pupuntahan namin. The small boy is Mamang's son. At yan po yung anak, yung baka maliit po ay anak ng pamangkin niya. Also, there's no electricity, only just they're using solar light. Wala po silang kuryente dyan at lahat ng kanilang ilaw ay galing lang sa solar. Now they are going to meet Mamang. Yan po, niyahanap po niya yung kanyang pamangkin na nakabiyaga. But however, not really very comfortable because now trying cooking lunch for family. Sa kasalukuyan po ay nagluluto pa sila ng pangalingan. But now pangkatong Nagsisikap po siya ng bahay para sa panggato. But usually, there is our house doesn't really welcome and prepare food, but they are not really. Karamihan po ng mga nakakaroon ng bisita dito ba ay naghahanda po sila ng pagkain para sa kanilang bisita. Pero kung makikita po natin, wala sila. Activities, I have families, and then we took lunch in the canteen. Kaya naman pagkatapos po namin makilala yung pamilya po ng isang tita ay kumain po kami sa isang kainan ng aming. But people eat one blood step and pray. Because they are all good believers. Pero bago kami kumain, ang isa sa mga tita ay nanalangin muna.
masasabi po natin sila ay tunay na mga. Yeah, but people, they are again asking to be kimchi. Pero bago kami kumain, ang hinihingi po nila ay kimchi ulit. At the best kimchi, we want to eat again. Kaya nung matikman na nila yung kimchi, bakit gusto nila ulit umulit? Thanks God, because people, I went to the place, I prayed to God, God, please let me open my ways in the place. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat bago na ako pumunta roon, ay dinanalain ko na sa Panginoon, Lord, na Panginoon, loobin mo na ikaw ang gumawa ng daan para sa akin. That's why that is my prayer, and when we meet good Christians, At yan ang aking naging panalangin at ang kasama ng aking panalangin ay makatagpo ako ng mga mabuting mananampalataya. their church is so far by 40 minutes. Malayo yung kanyang iglesia dinadaluhan at kailangan nilang maglakad ng 40 minuto. But they are taking worship service, also they have all prayer mountain here. Pero mas klasik silang dumadalo at meron pa silang tinatawag na bundok ng panalangin. And then I can really feel they have two heads. At nararamdaman ko na meron talaga silang tunay na panalangin. That's why even though their presence is Elisha. Kaya ako lagi sa pangalan ng kanyang apo ay nakapangalan kay Elisha. It has really, it can be again same place and then make us we can fix the husband and revive that. At ulolobin ng Panginoon, pero dahil pwede talaga tayo dumaro doon upang mabaral ang salita ng Diyos at magkaroon ng isang kalaking kapatid. But after we visit Aurora with pastor and some church members, one Alta believer who came from Naka said to me, maybe they have not to pray. At kami po yung makapunta, matapos natin pumunta doon sa lugar na binabigay sa mga lugar ng Aita, isa sa mga Aita na kasama ko galing sa Kalibo, sinabi niya, maaaring hindi pa sila tunay na mananampalataya. Even though I can feel from the pastor something not right to the pastor. Sapagat meron din akong nararamdamang kakaiba at sa pastor na yun na hindi siya tunay na ganap na pastor. But pastor said, during Muslims already full of members in the house in the church. Because why some members sitting outside the church. At nabanggit nga ako ng pastor na yun na kapag sila po yung nagkakaroon ng pananambahan, puno yung kanyang iglesia, at karamihan po ng mga miyembro ay nasa labas na. That's why it's good. Catholic, you can go there and visit pastor. Kaya napakabuti ng Diyos at kung loloobin niya ay pwede talaga tayong makapunta roon at nangaral ng salita ng Diyos. Thanks God, because Filipinos DNA is really good to the gospel. At naniniwala ko na napakabuti ng Panginoon para sa mga Pilipino sapagkat pwede sila talagang gamitin ng mga aral ng salita. That's why even though almost barangay in the mountain area also we have church, Sapagkat napansin ko nga na halos karamihan ng mga barangay doon sa dinaanan namin ay may mga iglesia na po. The Aurora province, I have placed yes no missionary, Korean missionary. Doon po sa Aurora province na isang lugar ng Aitay, wala po silang missionary. Especially no Korean missionary. Wala rin ang Korean missionary. But one Korean missionary who stayed in Santiago City, he helped with some iPad churches in the Quezon province. Samantala, isang Korean missionary na nakatira po sa Santiago Isabela, siya naman po yung tumutulong doon sa mga taga-Quirino na Aita. That's why the Korean missionary support church building and then also pastors come. Kaya yung pastor na yun ang nagpatayo at tumulong para magpatayo yung kanilang gusali na kanyang iglesia at sa pamilya ng pastor. They said December 8, 22, let the mission to visit their place. Sa Pebrero 8 po ay dalawa ng mga misyonaryo ang pupunta doon para magkaroon ng medical mission. But I think this is the problem because the Korean missionary usually cannot speak English and
Tagalog word. Pero ang malaking problema sapagkat yung Koreano na yun ay hindi masyadong maalam magsalita ng English o Tagalog. That's why Korean missionary cannot spiritually help you. Only just like the Finnish are helping to church. Kaya siguro magiging paliwanag sa atin na hindi niya natutulungan yung mga icon na yun sa mga bagay na spiritual, maaaring sa mga pinansyal o material lamang. We have no mind to help him financially, but we can help him spiritually. Para naman sa atin na hindi natin wala tayong kakayanan na tumulong sa kanila sa mga material at physical, pero sa spiritual ay meron. So if you really need the Great Commission of Jesus Christ, like young men, we have to go to the holy place. Kaya naman kung nararanasan natin yung tunay na utos ng ating Panginoon, lalo na sa mga kabataan, pwede kayong humayo sa anong lugar para kayong mamayag. Not only young men, but the church workers. By two, you go to place and husband and also church that. At hindi lamang para sa mga kabataan, maging mga manggagawa ay maaaring dala-dalawa kayo na humayo at mangaral sa iba't ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos. When we really obey this great commission, Jesus Christ can lead us. Sapagkat naniniwala tayo na kung susundin natin ang utos nito ng ating Panginoon, ang mismong Panginoon ang sasakay. There's no life in our head now. Wala po tayong buhay na mararanasan sa ating sariling karunungan. There's no life in the religion. Wala rin pong buhay na mararanasan sa anumang reliyon. But today, almost Christians, they have own knowledge and own righteousness, and they are religious men. Pero karamihan ng mga kasama ngayon ay mayroong katilain na kanilang sariling karunungan at sariling katiran bilang sa reliyon. Check this to yourself. You are not religious men when you be in this kind of process. God will touch your mind. Kaya masulit natin ang ating mga sarili na kung nararanasan ba natin na kapag binabasa natin ng ganitong klase ng mga versikulo ay talaga hinihip tayo ng ating Panginoon. Last Friday, I told you, soon Jesus will come back again. At nabanggit ko nga ng Biyernes na malapit ng dumating ng ating Panginoon Jesus. Elon Musk just made handkerchief to put on the brain. Nasa kasalukuyan ay meron ng isang siyensya na naggumawa ng isang microchip para ilagay sa utak ng isang tao. This handkerchief connect to our brain through our only mind thinking. We can control anything. At talagang po ba na sa pamamagitan ng microchip na ito na ilalagay sa ating mga utak, ay hindi mo na kailangan magsalita o kumilos sa pamamagitan lamang ng isip, ay pwede mo lang kontrolin ang lahat ng bagay. Like I said, when you sit on your car and then only thinking, turn on, let it turn on. Kaya kapag halimbawa po na ikaw isang magmamaneho na iyong sasakyan, upo ka na lamang, isipin mo na lamang na iyong sasakyan ay handa, kaandam. When you into your house, already you thinking, turn on light, turn on. Also turn on. Kaya kung sa pagpasok mo ng iyong tahanan ay gusto mo buksan ang iyong mga ilaw, isipin mo lang na bumukas ang ilaw, bumukas na ang ilaw. Also, I told you, next time, we don't need study other language because already we can accept other language to comprehension. At hindi na rin natin kailangan mag-aral pa ng ibang lingwahe ng iba't ibang bansa. Sapagkat sa pamagitan ng microchip na yon, siya mismo ang magtuturo sa iyo para kung ano ibig sabihin ng mga lingwahe. It's like the next time, we don't need study because already through microchip computer, we can accept all the knowledge. Kaya darating ang araw, maaaring hindi na kakailanganin ng mga tao ang eskwelahan sapagkat sa pamagitan ng microchip na yon ay makakakuha na siya ng ibang kaalaman. American government already allowed to Elon Musk use it for the pension. Sa kasalukuyan po ang Amerika ay pinagamit na po ang microchip na ito na mailagay sa mga utak, inula po nila ang mga karamdaman. That's why I think soon Elon Musk will make new chip for the world of men. At darating ang araw, maaaring yung siyensya na yun ay gagawa pa ng mga ibang microchip para sa lahat ng mga tao. That's why in this last time, we have to discuss. Yan ang dahilan kung bakit sa ulit panahon ay di kailangan na natin mag-aral ng mabuting If you are not this man, you go. At hindi tayo isang religiosong tao, maaari tayo lumayo at mangaral. And then, thanks God for Jesus Christ will be with us forever. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ipinangako ng ating Panginoon Jesus na siya ay kasama natin. Okay, let's shout two times, oh my soul, welcome. Let's pray. Tayo po sumigaw ng Oh my soul, overcome. Tayo po manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome.
Panalangin ko gusto niyo after ito, lamang inaasahan namin, naging kayo sa kagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinubuksan niyo ang aming mga puso, Panginoon God, ng aming mga isipan ay pinutulungan ng mga bagay na siya layunin at kalooban mo para sa amin. Tulungan na kami, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, O Diyos, ay maganap namin ang lahat ng bagay na niloloob at hinahangad mo para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itiniwala ang aming mga buhay nito, O Diyos, kung kami man ay dadalhin mo sa iba't lugar, tulad ng iyong pangako, na ikaw sumamin at lagi namin kasama na lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. At ikaw lang, O Diyos, ang aming madadagila at papapapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo kami lahat, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga salita na aming naririnig. Ayaw mo na ikaw lang mga maluhati at tunay na madagila sa aming buhay sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. James chapter 1, verse 21 up to 25. James, Santiago, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 25. Sabay-sabay po tayo. Kaya iniwalay ninyo ang lahat ng karamihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagligtas sa inyong mga kaluluwa. Tatapat maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat hinamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y maalis sa pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsasiyasa ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at ang nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilikot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Amen. Reception of the implanted word. Lahat po tayo na mga mananampalataya, I think even unbelievers, wala na pong makapagsasabi ngayon na walang sino mang tao makapagsasabi hindi pa niya narinig ang salita ng Diyos. Everywhere. Nakakatawang isipin through our video kanina that even ICAS have heard about the Word of God. Narinig din nila ang salita ng Diyos. I remember when I was a Bible school student, I think second year po ako noon, nasa ikalawang grado pa lang ako ng Bible school. When our missionary in our school took us in the Mount Villa Maria, yun po ay nasa Pampanga, sa Porac, Pampanga. Ang tawag po ng lugar na yun, Villa Maria. Nakarating din po ako ng Bamban Tarlac to minister for the ICAS. Yung mga ICAS po sa Pampanga, bagamat nakakaintindi sila ng Kapampangan, pero meron silang sariling lingwahe na salita. Ang nakakatuwa lamang kasi kahit na po sila ay mga Aita o ibang tribo, ay nakakakilala na sila sa Panginoon. Kaya lang, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, that is really the problem with the Aitas. At kilala ko na po sila, alam ko na po yung ugali nila, na nung nakapunta po kasi kami sa tribo ng Aita, yung kanilang suot ay Aita. Yung, alam niyo naman yung suot ng Aita, di ba? Ng mga red, white, and black na stripe, na sila rin ang gumawa. Tapos yung mga lalaki nakabahag na. Pero nung kami pumunta po doon, most of the Koreans, meron kami dalang mga damit, ang tawag ito, may dala kami iba't ibang klase ng kasuotan. So ibinigay ko namin sa mga Aita. So tuwa naman yung mga Aita kasi meron na silang damit. So natutos ng manamit. The problem to the Aita ay hindi ko sila naglalaba. Ang problema nila ay ang tawag ligo suot. Yan lang po sila. And then, yung mga Aita, nung pumunta po kami doon, kontento na po sila kapag nakakakain sila ng kamote, patatas,
kung ano-anong gulay sa kabundukan, mani, ganun po, masaya na po sila. Pero nung pumunta po kami, may dala kaming noodles, may dala kaming dilata, sardinas. Nung nakalimot sila ng dilata at saka ng mga sardinas at saka noodles, ayaw na po nila ng kamote. Gusto na po nila sardinas at noodles. That is the reason why, yun po yung dahilan kung bakit lahat ng mga taga-Villa Maria bumaba mula sa mundo, pumunta po ng Angeles, pumunta ng San Fernando para mamalimos. Kasi hindi na sila naging productive. Yun ang naging problema sa kanila, hindi na sila nagtatrabaho. Kasi naramdaman nila na hindi pa lang, humingi lang. Kaya hindi na sila nagtrabaho, humihingi na sila. Kaya pag pumunta kayo ng Angeles, pumunta kayo ng San Fernando, maraming ayla, nangihingi sila. Kasi akala nila, normal lang yun na mangingi, na yung lahat ng mga tao sa baba nagbibigay. Pero nakakatuwa lang, katulad ng sinabi ko sa inyo, they can also hear the word of God. Tandaan po natin, pagkamat ganun ng kanyang ugali, there still have humans who have soul. Meron na rin silang kaluluwa na kailangan po silang pangaralan ng salita ng Diyos. Lahat po tayo, masasabi po natin, we are different from them. Kakaiba po tayo sa kanila. Iba-iba yung pamumuhay natin, kakaiba sa pamumuhay ng mga ita. Pero bawat tao, lahat ng mga tao ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen? Lahat po tayo, nangangailangan tayo ng salita ng Diyos. But the problem is, katulad kanina, napakasimple naman fighting. Matthew chapter 28, verse 19 up to 20. Siguro hindi naman yan narinig natin o hindi lang natin yan nabasa for 10 times or 100 times. Madalas na po natin narinig yan, madalas na po natin yan. But the problem is, what is the effect of that word of God? Ano yung epekto ng salita ng Diyos sa atin? Na tinatamaan ba tayo? May nararamdaman ba tayo nung binasa ba natin ang Matthew chapter 28, verse 19 up to 20? Baka maaaring ang iba sa atin dito ay nagsabi na, si ano ang tinatawag yan? Si ganito ang tinatawag yan? Si ano ang gagawa niyan? Pero tandaan po natin, if you're a believer, that command is for you. That is not for any particular person, but that command is for all those who believe in the Lord. Lahat po ng mananampalataya kay Kristo, yung puntos na yun ay para sa Kanya. Lahat nga po ng mananampalataya kay Kristo, magsabi ng Amen. So it means it is for all of us. Lahat po ito ay para sa Kanya. Ang sabi po dito sa salita ng Diyos na binasa po natin sa James chapter 1 verse 21, tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Receive the word that was implanted. The word that is implanted to you. Amen po ba? Kasi diba, sabi nga po na Matthew chapter 13, yung salita ng Diyos ay parang binhi. Amen. Itinuring na yung salita ng Diyos ay binhi. Once it was implanted, it will sprout out, tutubo ito, magkakaroon ng dahon, magkakaroon ng bulaklak, at mamumunga. That is the word of God. Yun yung salita ng Diyos. And that is what we receive. We do not only receive the word that we can hear, but we can receive, we are accepting and we are receiving the word that can bear fruits. Pero paano ito mamumunga? Sabi nga, di ba? Last Friday sabi nyo, unless you will die. Alam niyo po, kahit ang buto, kapag itinanim mo, hindi po siya tutubo hanggang hindi siya mamamatay. Amen? Tingnan niyo po yun, kasi dati, maganda po tayo lang kasi sa harap ngayon, pinaputol na po ni Pastor John. Yung mangga po natin dyan, namumunga na yun Pero saan galing po yun? Muna sa buto lang. Amen? Hanggang sa lumaki. Amen? And now, amen po ba, kung buhay pa po yun, namumunga na. Amen? Sa karamlan, sa putlan, mabait lang talaga tayo. Pero, meron tayo, I think, 5 hanggang 8 puno po ng Indian mango sa putlan karamlan. Kapag naman ngayon, napakarami. Pero ngayon, hindi na po natin napapakinabangan dahil inantin na po ng mga igoro. Pero saan galing yun? Just only for a little seed. Hallelujah. Ngayon, pinapakinabangan na po. So, ganoon po yun. Kapag yung salita na itinanim sa atin
amin po ba, ay talagang tumubo sa ating mga puso, hindi pwede hindi mamunga at pakinabangan ng iba. But the problem is, the reception. How do you receive the word? Yung itinanim sa buhay ng boses sa atin. Kaya diba, sabi niya po sa Pablo, Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinikihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Even Apostle Paul, sabi niya po sa Pablo, I do not be ashamed. It is not shameful for me. Amen po ba? Kahit na nakakaya yung salita ng Diyos, kasi hindi po lahat nag-receive ng salita ng Diyos. Meron silang good-hearted, bukas na puso na tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Friday, if you will preach the word of God, that's a good persecution. Meron talagang pag-uusig, meron talagang kahirapan, na mararanasan kapag ikaw ay nagpasya na mangaral ng salita ng Diyos sa iyong buhay. But, ang sabi niya po sa Pablo, hindi ko ikinakahiya. Hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Because that is the power of God for salvation of those who believe. Kaya naniniwala tayo na yung salita na ipinapangaral natin, may kapangyarihan. Hallelujah! Hindi na natin napapansin o maaaring, di ba? God has implanted that word, but that is not ordinary word. Yung pinabagay sa akin dali, sabi ko, my Lord, kung mangyayari talaga yung ini-implant na microchip sa brain ng isang tao, kasi ngayon, meron na po tinatawag na, alam po dito, meron na kayo dito smart, meron na rito, smart, si Alexa. Amen. Na inutusan mo, Alexa, please turn on the lights. Meron po gano'n, nabibili yan, I think, 1,000 something, 3,000, like that. Alexa, please turn on the ref. Alexa, please turn on the TV. Meron po gano'n. Makakabili po kayo sa Lazada o sa Shopee. Pero kakaiba yung sinasabi ni Pastor John sa atin. When the microchip was being implanted to the brain of the person, hindi ka na kailangan magpulis pa. Only just think. Amin po ba? Isipin mo lang sa sarili mo. Isipin mo lang na, turn on the TV. And then the TV will turn on. Hallelujah! Amen. Siguro kayo nangangarapin kayo na ganyan. Bilang nagdadrive, amin po ba? Maganda pala yun. Sasakay na lang mo ng sasakyan. Okay, turn on my car. Amen po ba? And then the car will turn on itself. And then please drive me to the church. Amen po ba? So, car, I will sleep. And then you drive. Amen? Hallelujah! Everything goes. Everything happens. Amen? Maganda sa maganda. Pero tandaan po natin, hindi malaking epekto ito sa atin. Because Satan will control you already. Wala ka na sa control ng iyong sarili. Wala ka na sa iyong sariling kapasahan. Amen. Pero tayo, mga minamakabilang, mga mananampalataya, we want to be controlled by the Word. We want to be controlled by God. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, maging sa Santiago, sinabi niya, you need to accept and receive. Amen po ba? The implanted word in your life. Once na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, once na tayo dumandalo ng gawain, especially in the worship service, kapag may worship service at panangaral ng salita ng Diyos, God is implanting to you the word. But the problem is, how do we receive the word? Do we receive the word only in our ears? Doon lang sa tema natin, narinig natin ang salita ng Diyos. Kapag narinig naman natin ang salita ng Diyos at yung reception natin ay pakikinig naman, there is no such thing. Wala pong magiging bunga. Wala pong magiging epekto sa buhay ng mga sa atin. Kahit na isang taon natin narinig ang salita ng Diyos, kahit the same word of God that we receive in 1 year, wala pong magiging epekto ito. Kasi may problema sa reception natin.
Santiago, amin po ba, he's not really in full when he was together with Jesus Christ, he's not in full faith. Hindi ganun kaganap ang kanilang pananampalataya. But when the Lord Jesus Christ was being rose from the dead and ascended into heaven, they realized, na-realize nila kung gaano ka-importante yung bawat salita. Kasi bakit? Ano bang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin? Bakit nga kasi Apostol Pablo hindi niya ikinakaya yung Ebanghelyo? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi niya dito, na siya mahilig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Only by the word of God. Tandaan mo natin, tanging salita niya ng Diyos, yung may kapangyarihan magligtas at mayroong kaalaman tungkol sa katotohanan. Even though kahit po yung mga tao sinasabi nila, I know the truth. Unless you have the Word of God, you do not know the truth. Because only the Word of God possesses the knowledge of the truth. Kaya si Apostol Pablo, ganun na iniingatan. Ganun niya pinapahalagahan yung salita ng Diyos na natatanggap niya. Bakit? Sapagkat wala siyang nasusungang salita na nagtataglay ng kaalaman ng katotohanan. Only the gospel. Only the Word of God. Only the Word of Jesus Christ. Kaya sabi niya po si Pedro, through the Word of God, men can come to God in repentance. Buksan natin 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapapakaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagkahinugod sa inyo na hindi niya na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay nagsipagsisi. Everyone will hear the Word of God. Kapag talaga tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos and we receive the implanted Word in our lives, wala tayong gagawin kundi we bow down and we repent before the Lord. Magpapakumbaba tayo at hihingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Diyos na Lord. Remember, everything, the knowledge in this world, lahat ng karunungan sa mundo ito, basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, yung mundo sa atin ng Panginoon, go and make disciples. And through our teaching, amin po ba, tandaan natin, faith can only be attained by the Word of God. Only through hearing the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Na tayo nagkakaroon lamang ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. John chapter 20 verse 30 up to 31, all the Word of God was being written so that you will have faith. Hindi natin pwedeng sabihin na magkakaroon tayo ng pananampalataya sa pagdalo. Amin po ba? Kahit nagkawala tayo ng pananambahan, ang pinaka-importante, di ba? Sabi nga po natin, of course, in the worship service, napakalaga na kapag tayo sumasamba. Amen? Pero naniniwala tayo na kapag sumasamba tayo, sometimes we cannot give our 100% worship to the Lord. We are being disturbed, nadi-disturb tayo ng katabi natin, nadi-disturb tayo ng kapaligiran. Minsan kung naiinitan tayo, amin po ba, gusto mo natin mag-worship, hindi natin maibigay. Pero ano yung pinakamahalagang portion, pinakamahalagang oras ng ating pananampalataya? It is to hear the Word of God. Amen? Kasi kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, amin po ba, paano nyo malalaman na kayo may pananampalataya? Paano nga ba nalalaman ng isang Kristiyano na siya may pananampalataya? Kapag ako'y nananambahan? Amen? Narinig natin yung isang pastor, yung kaninang testimonya, di ba, na yung pagkakaiba ng mga taga-Quirino Aita at saka taga-Aurora Aita, ano yung pagkakaiba nila? Yung mga taga-Quirino Aita may pananampalataya. Pero yung mga taga-Aurora Aita, parang wala pa silang tunay na pananampalataya. But they are both attending the church. Ngayon, paano yung malalaman na kayo may pananampalataya?
tayo may pananampalataya when we obey the word of God. Obedience is the evidence of living faith. Kaya hindi pa tayo makasunod-sunod kasi wala pa tayong pananampalataya. Bakit maraming mananampalataya na hindi pa rin nagtatides? Because they don't have faith. Bakit maraming mananampalataya hindi nananalangin? Because they don't have faith. Naintindihan na po natin? Itinatanim sa atin yung salita ng Diyos, but there's no effect at all. Wala nagiging bunga. Kaya diba, yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus, nung kasama niya pa ang mga alagad, they're only relying to Jesus Christ. Panginoon, wala tayong makakain. Amen? Diba? Panginoon, wala tayong makakain. O sige, ilan ba ang tinapay nyo dyan? Ilan ang isda nyo dyan? And they gave it to Jesus Christ, and Jesus Christ prayed for them. Hallelujah! Panginoon, meron po dito may sakit na dinala sa iyo. Amen? O, inilapit nila sa Panginoon. And one time, may isang pamilya na nagdala anak na may karamdaman at inaalihan ng demonyo. Anong sabi ng pamilya? Panginoon, dinala natin sa iyo mga anak. Yung aming anak na mayroong inaalihan ng demonyo. But they cannot cast out the demons. Di ba ba? They have to rely on Jesus Christ. They are with Jesus Christ. But they rely only on Jesus Christ. Pero right after the Lord Jesus Christ is being ascended to heaven, wala na silang magagawa. Kaya nangako ng Panginoon sa akin, I will be with you until the end of this world. Sino po dito yung nagnanais na makasama ang Panginoon hanggang sa dulo ng sanlibutan? Makakasama kung susunod tayo sa Kanya. Paano tayo makakasunod? Accept, receive. Amen. Receive the implanted word in your life. Because not everyone, sa totoo lang, hindi lahat ng mananampalataya meron tinatawag na receptive heart. Tingnan niyo po example, John chapter 5, verse 13 to 42. The Lord sounds it. John chapter 5, verse 39 to 42. Saliksinin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungo sa akin. At ayaw kayong magsinabi sa akin upang kayo magkakaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap na nagalatian mula sa mga tao. Tatapa, nakikilala ko kayo na kayo walang pag-ibig ng Diyos na inyong sarili. Dito, ang tinuturo niya, yung mga Hudyo, is talking about the Jews. The Jews is reading the Word. They're reading the law of Moses. They're reading the Old Testaments. Amin po ba? Pero kung sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam, sabi niya, na yung binabasa niya yan, tungkol sa akin. Sino yung nangusap? It is Jesus Christ. But what is the problem of those Jews? Anong problema sa mga Hudyo niyo? Nagbabasa sila, pero ayaw lang lang lumapit kay Jesus. Hindi nila alam na yung binabasa nila at saka si Jesus ay isa. Amen? Kaya, kung titignan po natin, not all. Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia, mayroong tinatawag na receptive heart. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka pang receptive heart. Pag sinabi niya have a receptive heart, you're willing to obey whatever things, ano man yung, di ba kanina, nung sinabi ng Panginoon na, go and preach! Anong sagot ko ninyo? Nung sinabi sa akin ng Panginoon kanina, humayin kayo ang pangalan ng salita ng Diyos! Di ba? Di ba hindi tayo lahat makapag-amin? Kung tinalagang natin ngayon yung salita ng Panginoon, hahayo tayo! Hindi na tayo matatakot. Hindi tayo sasabi na, makakatakot, nakakapangamba. Sabi nga niya po sa Pablo, hindi ko itinakanya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga maliligtas na sasampalataya.
Ano daw ang hawak nating salita? May kapangyarihan. Sabi nga po natin, hawak ko ang salita na may kapangyarihan. Amen. Naniniwala po ba kayo? Before, bago ko ako naging pastor, yan din yung pangamba ko. When my pastor, yung pastor ko, inuubog ko ako sa church at sinasabi niya, Kuya Manny, alam ko tinawag ka ng Panginoon bilang pastor. Manggagawa na po ako, pero sinasabi ko na mahirap yata. Ang inisip ko noon, ayoko kumain lagi ng itlog. Ayoko lagi ng noodles ang ulam ko. Kasi ganun na nakita ko ng pastor namin, kundi noodles, itlog. Kundi itlog, noodles. Ganun na lang. At sinabi niya sa amin, Kuya Manny, luto nga kayo ng lunch natin. Pastor, sige po, ano po yung nuluto namin? Maraming noodles dyan sa loob. O kaya may itlog dyan sa loob. Kaya yung isang pastor namin, yung unang naging pastor namin, nakalaya siya sa church namin. Alam niyo kung bakit? Nakalaya siya kasi yung miyembro namin nagpaalaga ng kalapate. Yung kalapate ba na yung kokots ba yun? Yung ginagamit sa kasal, yung nagpaparami, gano'n. Hindi yung pinapalitan na gano'n. Yun. So, nagpaalaga sila. Yung pastor namin, siguro parang palingis na lang at saka itlog. Kumain naman ako ng kalapate. Kinain niya yung kalapate na pinaalagaan sa kanila. Alam niyo po yung member namin na nagpaalaga sa kanila, pinalaya siya. Sino bang sabi sa'yo kainin mo yung kalapate? Sabi, naawa kami sa pastor namin, taga-rawdan niya, pero na kayong pastor pa rin po siya. Amen po ba? I cannot forget him, Pastor Hope. Amen. Dahil sa kalapate ng malayas. Kaya inisip ko na kayo, pastor, itlog at saka noodles. Hindi ko kaya. Amen. Kahit na gusto kong itlog at saka noodles, parang hindi ko kaya. Hindi lang yun. Ang hirap talaga ng buhay ng isang pastor. Amen. Nangangarap ka na, inuusik ka pa. Natatakot ako sa sarili ko. Marami akong pangamba. Marami akong pangarap. Gusto ko ganito. Amen. Gusto ko kapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko makapag-abroad. Tutulungan ko na lang si pastor. Yan ang sinabi ko na, tutulungan ko na lang si pastor. Ako susupport ko kay pastor. Pero ako maging pastor, ayoko. Pero yung nag-aaral na ako ng Bible school, iba pala. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ang Diyos ang aakay sa iyo. Hindi ikaw ang aakay sa Panginoon, ikaw ang aakay ng Panginoon. Hallelujah. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayo tumulalos ng mga Jewish. Even though they read the Word of God, tayo, we often read the Word of God. Kahit natabasa tayo ng salita ng Diyos, but ito ang pinaka-problema natin, yung heart natin. How do we receive the Word? The Word. Amen? Hallelujah. Siguro, kanina, kung napapasin po natin, yung sinabi ng Pastor John na makita ko yung nakikita, hindi na sila nahiwalay sa isipan ko, na lagi ko silang naalala, amin po ba? Alam niyo po ba, normal lang sa isang mananampalataya na nararamdaman niya ang salita ng Diyos. Maybe you are questioning, bakit ganun si Pastor? Ngayon, kita na lang. Dati ibang kita na, ngayon, kita na talaga. Amen? Dati mukhang kita na ng mga miyembro ni Pastor. Pero ngayon, magiging kita na talaga. Amen? Aminin yan, hindi naman kayo ganyan maputi dati. Dahil lang sa mga nagdumod-dumod, naging maputi na kayo. Kaya mukhang aita. Pero ngayon, aita na talaga ang kinakari ni Pastor. Because in his heart, sa kanyang puso. Kaya kung nagawa ng Panginoon, why not? Amen. Ang tanong, sinong sasama kay Pastor John? Walang pastor sa mataas. Walang nag-amen. Hallelujah. Siguro, sino gusto pumunta sa Amerika, magsabi ng amen. Nakaya ng pastor pag Amerika. Pag sa Ayla, wala. Because we know, alam niyo po, naniniwala ko na ito yung itinuro ng Panginoon sa atin. Those who are in need. Amen. They need the Word of God. That's why we are called to. Di ba sabi nga ni Pastor kanina, wala kayong financial.
Hindi tayo mayaman. Hindi natin kaya suklayan ng physical nila. Hindi natin kaya suklayan ng material nila. Pero meron tayong wala sila. Spiritual. Palakpakan mo natin ang ating Diyos. That's why it's such a amin ko ba, tignan niyo po, ang sabi sa Matthew 13 verse 15, ito yung sinabi ng Panginoon sa mga ito, sapagkat lumapal ang puso ng bayan ito, at mahirap na mga karinig ng kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila mga makita sa kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang mga puso, at muli mga balik loob, kasi ay aking pagdating. Hinalo na yung puso nila. Hindi ka nakilip. Amin, mahirap. Remember, it is the Lord who hardened the hearts of men. Mahirap kapag pinatigas ng Panginoon ng puso natin. Habang malambot pa ang puso natin, and we can really understand about the ministry of God in our lives. Yung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Kaya di ba sabi ng Panginoon, sobrang nagtulapan ang puso ng bayan nito. That's why they cannot accept the word of God. Amen. Hindi nila matanggap ang salita ng Diyos. Anong dahilan? Ano nangyari? Kapag ang isang nananampalataya, kapag ang isang tao po, hindi niya na matanggap yung salita ng Diyos, you will be like those people who killed Stephen. Acts chapter 7 verse 51, nakita natin, di ba, na walang kasalanan si Stephen. Pero, they stoned him unto death. Pinatay nila yung walang sala. Amen? Dahil lang sa pangangaral, dahil lang sa paglalahad ni Stephen ng katotohanan, pinatay nila. No, ang ating Panginoon Jesus, when Pilate said, when sinabi ni Poncio Pilato, what did I do to this Jesus? And then the people said, ano sabi ng mga tao? Crucify him! Crucify him! Sabi niya, wala akong nananagutan sa kamatayan ng tao ito. Ano sabi ng mga tao? Kami ang mananagot. Why? Because the people already hardened their hearts. Kaya kanina sinabi doon sa John, sabi chapter 5, na yung kasulatan na tungkol kay Jesu Cristo, pinatay pa rin nila si Jesu Cristo. Why? Because they do not accept. They cannot receive the word of God that is Jesus. Sa totoo lang, kapag tinuloy-tuloy natin yung mga talata na yun sa John chapter 5, na sabi niya, ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama, pero ayaw niyo akong tanggapin. Kaya, church, sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan siyasatin natin sa sarili natin, how do we really accept and receive the word of God? Amen. Kapag narinig ba natin ang salita ng Diyos, do we take it? Do we receive it? As the implanted word sa buhay ng bawat isa sa atin? Di ba, sabi nga po, Lucas chapter 8, verse 15, sabi niya, at ang mga mabuti ay mga pusong tinitiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkalitin at mga bunga may pagtitipis. Ito dahil mga tao tunay na lumamanap ng salita ng Diyos, they will take care. Amen? Iniingatan nila. Hindi nila pinapabayaan yung salita ng Diyos. Of course, when we hear the word of God, medyo mahirap. Nung kanina narinig natin, go here and preach the gospel, mahirap. Paano ko mangangaral? May pamilya ako. Amen? Bakit na nagawin tayo question? Paano ko mangangaral? May pangarap ako. Paano ko nahayo? Wala naman akong pera. Mahirap. Marami tayong question. Pero ito ang solusyon. Lord, kung kalooban mo na ako yung talagang tinatawag mo na humayo, gamitin mo ko. You will make a way for me. Hallelujah. Kahit na may pangarap ka, kahit may pamilya ka. Sabi ko nga sa yung isang kapatiran natin lumapit sa akin, Pastor Manny, gusto ko maging pastor. Sa totoo lang, kapag nagtanong sa miyembro na sinabi na gusto ko maging pastor, matutuwa ang pastor, di ba? Kasi gusto niya maging pastor eh. Pero ganito ang sinabi ko sa kanya, gusto mo maging pastor. Are you willing to sacrifice?
may pamilya ka, may mga anak ka na, ilan ang anak mo? Sa tingin mo ba kakayanin mo na maging pastor? Hindi ko sinasabi, oo, buhay ang Diyos, mabuti ang Diyos. Pero hindi ko sinasabi pag naging pastor, kakayanin ka. Sa awa ng Diyos ko, hindi ko siya pastor ngayon. Bakit? Kasi hindi ganun kadali. Pero naniniwala ko na lahat ng bagay mahirap. Pero kapag kasama natin ang Diyos, siya ang magpapagaan. Lahat ng takot, aalisin ng Panginoon. Lahat ng pangamba, aalisin ng Panginoon. Ang kailangan ng Diyos lang, sumunod. Hallelujah. Diba? David. Si David nung nakita na si Goliath ang laki-laki. Amin mo ba? When David faces Goliath, ang sabi ng mga tao, sino itong panlaban ng Israel? Ang liit. Ang sabi ni Goliath kay David, sabihin mo ba, aso na ako, nalidala kong pamatpat at natagugawin ako? Anong sabi ni David? I will fight you in the name of my Lord. Hindi nilabanan ni David out of his own strength. Nilabanan niya si Goliath in the name of the Lord. Tayo din, hindi natin kaya. Sabihin nga po natin, hindi natin kaya. Pero kaya na Panginoon. Hallelujah! Hindi natin kaya. Ang hinihintay ng Panginoon sa atin, mag-decide tayo. I believe! Hallelujah! Kung sinabi ng Panginoon, go ye and preach, sabihin na natin, Amen! That will make a way for you. Kasi mas naunta kayo reklamo, hindi ka pa mahahayo. Paano kung mahahayo? How can I preach? How can I? Hindi ka pa mahahayo. May problema kaya. Tandaan mo ang nangako sa iyo ng salita ng Diyos, ang nagtatanig sa iyo ng salita ng Diyos, ang Panginoon. At buhay ang Panginoon at ang salita ay buhay. Bigyan natin ng pinakamataas na salita ng buhay ng Diyos. That's why, yung Ethiopian, natatandaan po natin, when Philip, yung si Philip ko, nakita niya na, sabi ng Espiritu Santo kay Philip, sundan mo yan. Amin po ba? Yung Ethiopian, nagbabasa ng Book of Isaiah, di ba? At ang binabasa niya ay tungkol sa Messiah. Hallelujah! Ang sabi ni Philip, do you understand? Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang sabi ng Ethiopian, paano mo naiintindihan kung wala magpapaliwanag? Ipinaliwanag ni Philip, yung tungkol sa Messiah. Nakakita siya ng lawa, di ba? Ng tubig kanal, tubig. Nakalaman eh. Ang sabi niya, ayan, tubig. May makapipigil pa ba sa akin para magpabautismo? Bakit? Kasi tinanggap niya yung salita ng Diyos ng buong puso. Amen? Yung kapatiran natin, di ba, na nasa Mindanao na ngayon. Sabi niya, Pastor, gusto ko magpabautismo bago ko umuwi ng Mindanao. Eh si Pastor Joe, at that time, pinapagawa yung building. Pinagiba niya yung baptistry. No, sabi, paano kitang babautismo tayo? Wala na yung baptistry. Nasira na kasi nagkatayo yung building. Sabi niya, Pastor, may drum. Kahit dyan mo na kapabautismo, pwede na. Alam niyo po, siya yung first time na binautismo ko sa tubig sa pamamagitan ng drum. Hindi problema sa kanya, sumito niya, ilog niya, madagat niya. Ang importante sa kanya, may tubig, mabautismoan siya. Bakit? Meron siyang pananampalataya. Hallelujah. Yun yung tinatawag na reception of the word. Hindi mahalaga yung circumstances, yung kapaligiran. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, yung pagsunod mo sa harapan ng Panginoon. We know our pastor. He came here in the Philippines. Diba? Habang sinasabi ni Pastor kanina yung may Koreano na nasa Pilino, na nakatres sa Santiago, hindi marunong ng English, hindi marunong ng Tagalog, diba? Alam ko po, bakit nung sinasabi ni Pastor John yun, naalala niya yung sarili niya. Because when he came, hindi naman niya siya marunong. Amen? Ngayon ka hindi natin maluloko sa Pastor eh. Magsalita kayo ng Tagalog eh. Naiintindihan niya. Pero pag nagsalita siya ng Koreano, hindi niya naiintindihan. Sino tayo? Tayo. At dati hindi siya marunong, di ba? Ngayon, hindi ko sinasabi nagmamalaki na siya.
Pero ngayon kasi nakakapagsalita na siya ng Tagalog, at least English, nakakapagsalita na siya. Kaya alam niyo po, nung pumunta po ako dun sa, pumunta ako sa reunion namin, gatherings namin ng mga students. Yung aming missionary ay galing sa Amerika, pero Koreano siya. Inawag ko yung aming dean, yung dating dean namin, siya ang nag-interpret sa Koreano, na English sa Tagalog. Alam niyo po ba na hindi niya ma-interpret yung English ng Koreano? Sabi niya, sabi sa akin, sabi ko, bakit alam ito? Kasi alam ko English ng Korean. Bukang bibig pa lang ng Korean, alam ko na English nila. Naiintindihan ko na. Biyaya ng Panginoon yun. Amen po ba? Na madaling naiintindihan ng English ng Koreano pagdating sa akin. Kasi mabuti ang Panginoon. Walang mahirap kapag ang Panginoon ang tulungan sa atin. Kaya, it is necessary. Kahit na baguhan ka naman ng palataya ngayon, o dagyan ka naman ng palataya ngayon, ang pinaka-importante, yung puso natin na tumatanggap ng salita ng Diyos. James chapter 1, verse 18. Sabi na dito, sa kanyang sariling kalooban, ay kayo tayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. We are being born again through the word of truth. Tayo tumanggap ng katotohanan. Sabi niya doon, tayo ay isilingan na muli, ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo maging pangunahing nilalang sa mga nilalang ng Diyos. We are not so much special. Pero naniniwala ko, when we have the Word of God, we are becoming special. Kaya sabi ni James, tignan niyo po si James, kahit hindi niyo po siya kanyang pananampalataya noon, pero nung naulawanan ng salita ng Diyos, James chapter 1 verse 1, sabi niya, inintroduce niya yung kanyang sarili. Si Santiago, na alipin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ay bumabati sa 12 angka ng nasa Panginoon. Sabi ng Biyernes, mahirap ang tingin sa iyong sarili na ikaw ay alipin ni Kristo. That is true. Because if you are called by, pag sinabi mo sa sarili mo, itinakilala mo sa sarili mo na alipin ka ni Kristo, which means you obey whatever Christ wants from you. Gagawin mo kung ano yung ipinagagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya kapag katinignan natin talaga ang salita ng Diyos, you can name yourself as servant of God. Amen? Pag sinabi, I am a servant of God, I am willing to obey. Amen po, di ba? Masasabi natin, Panginoon, na iniutos mo, susunod ako. Panginoon, anong gagagawa ko, gagawin ko. Di ba sabi ng isang centurion sa Panginoon, Panginoon, hindi ako dapat mapuntahan mo ka. Kasi meron akong sariling tahanan, meron akong sariling tauhan. Pag sinabi ko sa kapit ko, pumunta ka doon, pumunta. Pag sinabi ko, lumapit ka, lalapit. Di ba? Kaya sabi niya, sabihin mo lang, at nangyayari na. Church, this is what the Lord wants from us. Kung ano marinig natin sa salita ng Diyos sa Kanya, accept it. Huwag tayo magtatanong, mahirap, huwag natin sasabihin sa kanya, mahirap, hindi ko kaya. Sabihin natin, Lord, loobin mo na magawa ko ang lahat ng bagay. Hallelujah. So if these last days, God will use us in the mountain, sabihin. Amen po ba? Kung gagamitin tayo ng Panginoon, if God's willing, kung kalooban ng Panginoon, iuwi kayo sa probinsya at mamagal sa salita ng Diyos, sabihin. Sabihin. Hallelujah! Hindi lang kayo uwi para magbakasyon. Uwi kayo para gamitin ng Panginoon. Amen? Para walang tao. Kung saan na tayo dadali ng Panginoon, nawa gamitin ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya pala, sabi ng Panginoon, ang sabi sa salita ng Diyos, sabi na dito, kaya ihiwalay ninyo, sa 21, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw na nasa mata. You cannot be able to accept the word of God. All these things, lahat na nakukuming bagay, nasa ating mga puso. We need to remove out everything
in order for the Word of God to come in sa buhay ng bawat natin. Hallelujah. Di ba naalala natin si Naaman? Naaman as a soldier who has, di ba, lepros. Meron siya leprosy. May nagsabi sa kanya ng isang alipin, aking Panginoon, sa Israel ko ay isang propeta na nagpapagaling ng karamdaman. Ikaw ay lumapit sa kanya, ikaw ay kanya mapapagaling. Amen? So, at that time, si Naaman may daladalang gift at ibibigay doon sana sa propeta. Pero nagsabi ng propeta sa kanya, Panginoon ko, kung gusto mong gumaling, ayan, ang Jordan River. Lumublob ka ng 7 beses at ikaw ay mananaunin sa dati. Umalis si Naaman, nagalit na galit. Sapagkat sabi niya, napakaraming ilog, bakit dyan ako palulubugin? Diba? Kung tutusin, amin ko ba, napakadali lang ng nire-record sa kanya, lumublob siya ng 7 beses, and then, gagaling na siya. Habang napauwi po siya, kinuusap siya ng kanya sa alipin. Ang sabi ng kanya alipin sa kanya, di ba Panginoon, sinabi mo na ano man ang ipapagawa sa iyo ng propeta, igagawin mo para ikaw ay gumaling. Tingnan niyo po mahirap para sa kanya lumulubog. Kasi nga, leprosy, ang Jordan River, marumi. Kung doon siya lumulubog, sabi niya, mateteka rin siya. Amin ko may infect yung kanyang sugat. Pero nung narinig niya na sinabi doon na alipin niya niya, bakit hindi ka lumapit sa kanya, sundin yung pinagputo sa kanya? Ano ginawa niya na ama? He obeyed. He received the word of God. Mahirap, yun yung sinasabi ko sa inyo, mahirap. Hindi niya kaya. Pero tinanggap niya yung salita ng Diyos. And then, he drew himself. Ano nangyari sa kanyang pagsunod? Gumaling ba si Naaman? Amen. Ganyan din ang mangyayari sa buhay ng basa. Remove all the hindrances. Cornelius, Acts chapter 10. Amen po ba? Nanatilit lamang si Cornelio. Patawag mo yung isang ayunindod ko, yung aking alagad. Amen po ba? Na si Simon na tinatawag ni Pedro. Amen. At the time, kung titignan mo natin Cornelius na hindi pa siya ganun lubos na mananampalataya. Amen. Kaya nga, nung dumating si Pedro, kaya ko sinabi sa inyo, hindi pa siya lubos na mananampalataya. Kasi nung dumating si Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Pedro. Amen. Yung sinamba niya, worship na si Pedro. Ano sabi sa kanya ni Pedro? Tumalig ka ng tao rin ako katulad mo. So which means, hindi ka nakakakunawa si Cornelio at that time. But when Peter started the word of God, the gospel to Cornelio and his family, anong pagkatapos? Sa pag-binasa natin, Cornelio, together with his family, was being baptized. Church, ilang buwan kayo bago napangaralan? Ilang buwan kayo pinangaralan ng salita ng Diyos bago kayo na-bautismo? Meron din ba dito sa atin na ngayon pinangaralan, ngayon di na-bautismohan? Wala, di ba? Almost wala. Yung iba sa atin, sinasabi pa, I'm not ready. Di ba? Hindi pa ako handa. Meron bang gano'n? Meron sa inyo, meron bang salitang gano'n na hindi pa ako handa? Sa totoo lang, once na ikaw ay nanampalataya, once you accept, once you receive the word of God today, and you believe the word of God today, wala na makakahaglan ka sa'yo. Kaya kahit natin tanggapin pa natin salita ng Diyos, whatever the word of God has been preached to us today, tanggapin po natin. Sabi nga po natin 3 beses with faith, oh my soul, receive the word of God. 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 Hallelujah! Hindi kailangan kahirapan natin yung sarili natin. Hindi natin kailangan sabihin na hirap, kabigat, hindi ko kaya. Ang kailangan ng Diyos, receive the word of God. The reception of our hearts. Diba sabi lagi sinasabi sa atin, we are not only accepting knowledge. Because in the head knowledge, there is no life. Kaya tumutubo yung life when we accept the word of God. Amen. Mahirap yung salita ng Diyos. Tanggapin natin yung salita ng Diyos. Amen.
ba? Kung sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ngayon, hindi pagsasama kita sa paraiso. And he believes. Amen? Sabi ng Panginoon sa ulat, kailan ka pa ulat? Bata pa po ako. Lumampot at gumawa ng puti kang Panginoon. And then, di ba? Nilagay sa mata. There are different kinds of healing process with the Lord Jesus Christ. Nilagay niya yung putik sa mata. At ano sabi ng Panginoon? Pumunta ka sa swimming pool ng Siloé. Doon ka magugas. Kung kaya mo lang, ano sasabihin sa kanya? Panginoon, bulag nga inuutosan pa ako na pumunta sa Siloé. Bakit hindi pa ngayon? But no, the blind men obeyed the word of Jesus Christ and went to Siloé. Ang sabi ng Panginoon sa lalaki na paralytic, stand up and walk. Tama. Tumayo ka, tumakad ka. Kung kayo yung paralitiko, ano kung isasagot niyo? Pilay nga Lord, hindi na ako nakatayo Amen? Di ba? Masas namin, Pastor, pagpahinungan ko ako kasi masakit ko ang tiyan ko. In the name of Jesus, lumayas ka din mo yung naramdaman sakit. Sa pangalan ni Jesus, tanungin mo kapatid, ang sakit pa ba? Medyo po. Medyo pa. Tandaan mo natin, kahit na may nararamdaman ka, dapat na sinasabi mo, wala na po. Lahat ng may sakit, magsabi na, Amen! Tingin mo, may sakit ang kayo. Nauhuli kayo Sabi ko na you need to, you receive the word. Itinatanim ng Panginoon sa buhay ng base sa atin. Hallelujah! Amen! Kaya sabi naman, di ba, na Matthew chapter 5, verse 6, mapalad ang nakagugutom at nakakanghaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasabi ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilalo kayo sa ikaliligtas. Yearn. Hallelujah. Ito na yung pinaka-the-best na gagawin natin. Amen. Kung ang lahat ng mga tao nag-aaral tayo, pumunta ng eskwelahan para matuto. Amen po ba? Nakakatawang isipin na may mga estudyante na kahit walang baon, pumapasok ng eskwelahan para matuto. Amen. Ibig sabihin, nagtsatsakas ka. Nawa, ganyan din ang maranasan natin in the Word of God. Maraming struggle, pero katulad daw ng isang sanggol, hayaan mo natin, diba? Hayaan mo natin na lagi yung isipan natin nakatuon buo sa salita ng Diyos. Isaiah chapter 55 verse 3, sabi dito, iyong ikiling ang iyong mga tainga at magsikarito kayo sa akin, kayo'y magsipakinig at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y nakikipagtipan sa inyo ng kamananggan sa makatwimag kayo sa tunay na mag-aawaan nito. Church, yan ang hinahagad ng Panginoon sa akin. Incline your ear to the Word. Hallelujah. Kahit na mahirap, kahit na masakit, kung ito ang salita ng Diyos, kung alam natin ito yung salita ng Diyos at ipinagkakalog sa atin, putting away all the hindrances. Alisin natin ang lahat ng mga hadlang sa ating pakikinig. Kung dinadagyan tayo ng pag-aalinlangan ng diablo, ng sanlibutan, habang tayo nakikinig na salita ng Diyos, huwag natin hayaan na magkaroon tayo ng hadlang. Hallelujah. Believe in the Word of God. Receive the Word of God as the implanted Word is upon us. Hallelujah. Lagi natin sabihin, Lord, taniman mo ako ng salita. Taniman mo ako ng salita. Itanim mo ang iyong salita sa akin. Implant the Word. Kung yung mga tao, darating ng araw, alam ko, maraming magpapaimplant. I think, the reason why Chris Aquino
have that kind of sickness? Because of the implanted chip. Diba? Siya lang, sa Pilipino, sa mga Pilipina, siya lang ang mayroong nagpa-implant ng chip na yun. Because she's mayaman. Pero kayo, tignan niyo po, ano yung pumapatay kay Chris Aquino? His own cell. Yung magandang cell, pinapatay ng bad cell. Kaya, yung katawan ng artista niyo, may hirapan. Gusto niya bumalik, hindi siya gumagaling-galing. Bakit? Kasi yung mismo katawan niya, pinapatay ang sarili niyang katawan. Hallelujah. Kaya, darating ang araw, sinasabi ni Pastor Sandy na Chief, very good eh. Kasi titignan ko, ako lang napakaganda. Kasi, lalo sa mga taman, maganda yun. Kasi, bubukas ang electric fan. Bubukas na electric fan. Hallelujah. Amen. Hindi na kailangan pumunta pa doon. Hallelujah. O, pag pumunta ka na sila, i-flash mo yung sila. Pa-flash sa pusa. Hallelujah. Everything's automatic. Hallelujah. Kung titignan natin, napakaganda. Amen. Pero, ano ibubungan nito sa atin? So, church, ngayon pa naman, kaya natin mapuno ng salita ng Gusto because God is preparing us. We do not know what will happen next. Sabi natin last Friday, Pastor sa atin, di ba? That pandemic is only beginning. There's a big pandemic that will come. We do not know yung pandemic ba ay COVID-19? May ano ba siya? Nakadugtong ba siya kay COVID-19? O iba na naman. Amin po ba? Iba na naman sakit. Nangyari na. Pwede bang mangyari sa susunod? Pero lahat ng anak ng Diyos hindi matatakot. Bakit? Meron tayong implanted word. Siya yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na siya nagbibigay ng tapak sa atin. Hallelujah. Bigyan natin ng pinakamalakas sa atin. Yes, ang mga kapito, let us pray. Lord, help me. No, ngayon, alisin mo sa akin lahat ng mga hadlang. You are implanted the word, but help me to understand it. Help me to accept. Help me to receive the word of God na walang hadlang. Amen po. By the Holy Spirit, help me to understand the word of God and obey the word of God and have faith in the word of God. Oh my soul, oh my God. Oh my soul. Oh my God. Oh my soul. Oh my God. Oh my soul. Oh my God. Ang mga Diyos, sumayin ako na sa oras na ito'y pinibigyan mo kami ng pagkakataon na natanggapin ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, at itanin ang mga salita, maitanin ang mga salita mo sa puso ng bawat sa amin, ang Diyos. Kaya naman na makita mo sa amin ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng aming pagsunod. Kaya ito ay speaking, we are weak, Panginoong Diyos, Father God, but your strength may be manifest upon our lives, O God. Pagkakat Panginoong God, palangin kami mga bagay na kinakatakutan. Lord, you will give us, O Lord God, the courage, Father God, upang gawin ang lahat ng Diyos na pinapagawa mo sa amin. Help us to obey your word, Father God. Kaya mo na lahat ang mga tinatabi mo, lahat ng naitabi mo sa amin, Panginoong Diyos, ay patuloy namin ay sa katipanan, patuloy namin magawa, patuloy Panginoong Diyos na manifesto ito sa buhay ng boses sa amin, Panginoong God. Kaya ang mga lahat ng mga langit, lahat ng mga sagamat na inilalagay ng away, upang hindi namin matanggap ang mga salita ay masakin mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Help us to receive the word of God. Oh, my soul, receive the word of God. Oh, my sin, receive the word of God. Oh, my soul, receive the word of God. Aming Diyos, yan na natin patuloy na dinadalangin sa iyo at naniniwala ka naman lahat ng bagay, Panginoong Diyos, ay magiging madali para sa ating lahat ng mga tinawag mo, Panginoon. Ama namin Diyos, today, as we come before you, nasa pagtanggap namin ng pinamay at sa araw, Panginoon Diyos, kaya mo na maging karapat-dapat yun. Ikaw ang Diyos sa lumabay at tumulong sa akin, at ayamin ikaw lamang ang malalaki sa aming mga mahal. Kaya mo sa pag-alala namin ito, maalala namin, Panginoon Diyos, ang iyong mga utos, ang mga salita mo na ibinibigay sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Reverend Alaming. Ang maraming Diyos, salamat po sa pagkakakinig sa aming pangalalahani, ang iyong kamatayan, ang muling mong pagkabuhay at muling mong pagkabuhay. Nawa o Diyos, maging marapat kami Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At ikaw, Diyos, ang naghari at lumabas sa aming buhay. Ibigay ka, Panginoon, ito pamamit ka namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Patapakan po natin yung Diyos sa ikaw. Now it's time for us to give our special offering to the Lord. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami inarap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pagpatuloy natin Diyos sa buhay. Announcement po ako tayo ang pagpatuloy. This coming February 21, 22, 23, and 24, our old youth will have their mission on Cebu, Auditory Church. So magkakaroon po ng evangelism and also revival night na gaganapin sa Cebu, sa ating iglesia sa Cebu Auditory. Hinihiling po namin, if you want to gusto nyo tumulong sa gawain ng Cebu, please, hindi namin kailangan material, financial po ang kailangan namin na pwede po namin extend. Nakita namin yung post ng ating kapatid, ng ating kamagagawa na si Pastor Norman, that they are in need of drum set. So kung meron po sa inyo na hinihingi po na bumili ng drum set para po sa Philippine Auditory Church Cebu, please sabihin niyo sa akin na willing kayo to give that 13,000, tama ba? 13,000 pesos po ang halaga po ng drum set. So, if you are willing, kung gusto niyo tumulong para sa drum set ng Philippine Auditory Church, so please, sabihin po sa akin para maka-order po tayo at doon na po mismo i-deliver sa Cebu Auditory. Malaking bagay yun para sa gawain natin sa Cebu at naniniwala ako na ang Diyos ang magbabalik sa inyo na nagpumakaw ng kapatid. Amen! So, kung hindi po kayo magbigay ng drum set para sa Cebu, please, huwag po kayo magkatubig. Nasabihin po sa amin. Basta ako na po mahala sa drum set ng Cebu. God bless you all sa Pilipinas!